akusado siya dapat, no? Ay pwede maging state witness. Kasi kung hindi siya akusado, antemano hindi pwede maging state witness. Masusi ang pagpili sa isang state witness. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Edre Eulalia, may mga mahigpit na tuntunin para ang isang akusado na maging state witness. Ito ay sa gitna ng mga ulat tungkol sa anomalya sa flood control projects na kinakasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Isa sa lumutang na pangalan na gawing state witness ng gobyerno o ombudsman ay si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Eulalia, ang isang tao ay dapat muna maging akusado sa isang kasong kriminal bago siya maging kwalipikado bilang state witness. Ipinaliwanag nito na mayroong 5 pangunahing requisites o kailangan sa ilalim ng Rules on Criminal Procedure para ma-discharge o hindi nakasama sa kakasuhan ang isang akusado at maging testigo ng prosekusyon. Una, ang tanong dapat dyan, kasi magpa-file ng motion yung prosecution magpapaalam muna sa korte. Your Honor, balak po namin ipresenta tong si Mr. or Mrs. or Miss X bilang state witness. Sasabihin ng korte, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Dapat ay mayroong matinding pangangailangan o absolute necessity sa kanyang testimonya at babagsak ang kaso kung wala ito. Kinakailangang wala ng ibang direktang testimonya o ebidensya na makukuha ng prosekusyon bukod sa testimonya ng akusadong ito. Ang pangalawang rekisito ay dapat walang ibang direktong testimonya. Sabihin, kung meron naman pala, bakit kailangan pa maging state witness yan? E di yung isa na lang ang kunin natin, hindi kailangan maging state witness. Kasi madi-discharge siya no? Kung sakaling maging state witness. Ang testimonya ay hindi dapat stand alone. Kailangang may ibang ebidensya na magpapatunay o magbeberipika sa mga sasabihin ng witness. Ang naturang akusado ay hindi dapat lumalabas na siya ang may pinakamabigat na kasalanan o most guilty sa krimen. At dapat ay hindi pa siya natulan sa mga kasong may kinalaman sa pandaraya o panloloko gaya ng estafa, pagnanakaw o perjury o may kinalaman sa moral turpitude. Binigyang diin ni Eulalia na ang prosekusyon gaya ng ombudsman ang may prerogative na pumili at magrekomenda ng gagawing state witness. Ngunit ang korte pa rin ang may huling pasya matapos suriin ang mga ebidensya. Nasa nasa masusing pag-aaral at judgment ng ombudsman kung sino nga ang tutuluyan at sino yung pwedeng i-recommenda as i-discharge as state witness. Pero antemano, lahat yan dapat akusado. Hindi ka pwede maging state witness hanggat hindi ka akusado. Kasi nga, ang bentahe ng state witness ay imbis na ikaw ang magkakaroon ng pananagutan, mawawalan ka ng pananagutan kung ikaw ay magko-cooperate, no? Para usigin yung iyong mga co-accused. Ang pangunahing benepisyo ng pagiging state witness ay ang pagkawala ng pananagutang kriminal o ang pag-discharge mula sa kaso. Bukod dito, maaari rin silang mapasailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice na nagbibigay ng seguridad, tulong pinansyal at proteksyon sa pamilya kung may banta sa kanilang buhay. Gayunpaman, maaaring bawiin ang mga benepisyong ito at ibalik ang kaso laban sa akusado kung siya ay magsisinungaling o hindi tutupad sa usapan na makipagtulungan sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.